somebody will take his oath doon sa Senado and telling lies against the Quadcom. Hindi naman ako lamang ang tinira dito, but the whole of the committee. And it is incumbent upon the leadership of the Quadcom and the House as well to take action on this. Magandang araw mga kaibigan. Lumalabas ngayon ang kredibilidad ng Quadcom ay nagsisimula ng magiba at pilit nilang sinasalba. Kaya yung dalawang kongresista, Abante and Fernandez, yung inakusahan ni Colonel Prijaldo na pinilit siya na paaminin na may reward system. Nako, nagkaroon sila ng press conference, damage control. Kaya lang wala rin. Yung damage control na press conference nila, lalong nakasama. Daming mga netizens na nag-react. Isa na dito, i-share ko sa inyo. Ang napakagandang reaksyon ni Attorney Libayan. Isa sa magagaling na vlogger ito na patas lang kung magkomentaryo. Okay. Pakinggan natin ang reaksyon ni Attorney Libayan dito sa press conference ni Abante and Fernandez. Of course you will say that. To deny any of this. I have been in public service for over 3 decades. My track record speak for itself. Kanino kami maniniwala? Kanino kami maniniwala? I've stood for what is right, what is truthful. Last First Abante. elected into public office in 1992. Hindi daw tama yung mga akusasyon sa kanya. Kasi nga matagal na siyang public servant. Kayo naman. Kaya pag matagal ka ng public servant, yung mga akusasyon laban sa'yo, hindi totoo yan. Tingnan mo, yun ang dahilan niya. This allegation distracts us from the real and more pressing issue. Former President Rodrigo Duterte himself took responsibility for the shortcomings of his administration's war on drugs. Bakit pinapari mo? Nakaka-build ng immunity yun, Paco. Kung mas matagal ka, ibig sabihin, hindi na. Dapat ikaw na yung paniwalaan. Pag matagal na, dito to akusasyon. Seems sound. Seems legit, di ba? Yun. Mababaw. Pero ito, mga kabatas natin, hindi niya man lang sinagot. Hindi siya nagpaliwanag. Dininay niya lang. Tapos, oops, dito tayo kay Tatay Ligs. Shortcoming that led to the death of thousands of innocent men, women, and children. Pero ito, sabi ko, di ba? Yung shortcoming niya, di ba sa korte yun? Yung sa'yo, sa korte rin dapat. Di ba? In speaking directly about the extrajudicial killings perpetrated during the war on drugs, Wala na eh. Mini-mislead niyo na yung mga tao eh. Di ba? Kasi hiniring niyo na yan eh. You had your time to hear that in your Quadcom. Kaya nga doon lumabas yung mga testigo, di ba? Ngayon, hiniring din nila sa Senado. Lumabas din yung testigo nyo doon. Ngayon, yung mga testigo nyo, inakusahan kayo. Yan, si Colonel Prijaldo. Tapos Grijaldo. issue yan. Ngayon, kung gusto nyo ng mudslinging at trial sa Senado at saka sa House of Representatives, you are on trial right now. Tapos na yung trial nyo kay Digong, bakit hindi yung mga issues mong sagutin mo? Di ba? drugs. President Duterte admitted under oath that he alone takes full legal responsibility. But Kaya nga kasuhan nyo daw siya. That's easy to say naman.
Hindi rin kasi maganda na pag sinabi ng isang tao, I take full legal responsibility, ibig sabihin guilty na siya. Correct. Pag full legal responsibility, whatever my legal liability is, I will take responsibility for it. Correct. Ang galing Diba? ng paliwanag. Kasuhan. Oo. Tama, ano naman yung sinabi mo, no nonsense, ginawang platform lang kasi offices nila for political witch hunts. And that goes both for the Senate and the House of Representatives. Nawala yata angas niya ba? Mabait naman siya lagi. Ikaw naman, Ching. Huwag kang ganyan. Mabait talaga siya. Ni nervyos. Halata nyo ba? Halata nyo? Yes, alatado. Tayo yung pinagluloko dito, Brian, di ba? So, ang laki ng views nito, halos sa 165,000 ng views ni Atty. Libayan. Okay, tuloy natin. Yung pinagluloko dito, Brian, di ba? For the actions of his subordinates who were acting under his orders. In other words, the former president has acknowledged his role. Hindi, pero. How can you prove that? I take full legal responsibility. If I take full legal responsibility, kunwari may ginawa akong hindi tama, pero self-defense pala yun, di ibig sabihin, absuelto pa rin ako. Di ba? In the thousands of deaths that took place under his watch, the Panuurin mo kasi. Pinagbangga nga namin kanina eh. also echoed in a laban narrative that was persistently used by police officers to justify deaths during supposed police operation. Napanood din namin yan. Ang interesado kami yung sa inyo. Ba't kayo dinideflect nila, pinapari nila eh. Tapos ano eh. Lumilihis talaga sila. Ang issue doon is yung bakit nila kinausap si Colonel Grijaldo na inamin man yan itong si Abante. Inamin niya na corner siya ni Karen Davila Ang galing ni Karen Davila. You are wrong, sabi ni Karen Davila. You are not supposed to do that. You have destroyed the credibility of Quadcom hearings. Wala. Ang dami niyang paliwanag. But the fact remains na inamin niyang kinausap nila bago mag-testify yung si Colonel Grijaldo para i-quote siya kung anong sasabihin. Doon na sila natamaan. Kaya ito, ano na sila? Damage control talaga. Okay. Basahin natin ang mga comments. Mga comments dito kay Atty. Libayan. Si Renato Jr. Lagarto. This blogger lawyer is so fair. Now lang ako nakakita ng ganito na he can criticize administration or the opposition sa patas na paraan. I agree. Kaya paborito ko ito si Atty. Libayan. Kung nagkamali ka, Marcos ka man, Duterte ka man, talagang reaksyonan niya. Sasabihin niya ano yung dapat, So very fair. Ito naman si Jeber. Colonel Grijaldo, napakabait niyan at veteranong opisyal sa Manila Police District. Maprinsipyo yan. Kaya kahit karir niya ang nakasalalay, di niya pagpapalit prinsipyo niya. Salute. Wow. So, may background siya. Ako, first time kong marinig yan si Colonel Grijaldo. I can feel his sincerity. Wala akong makitang motibo niya na political or what. Lugi nga siya. Yung pag-testify niya sa Senate, sinabi niya yung nangyari na kinausap siya ng 2 congressman. Lugi siya din.
malalagay na sa alanganin ang kanyang police career, pamilya niya, hindi na normal ang buhay niya. Kaya itinaya niya talagang saludo rin ako dito kay Colonel Grijaldo. So, pilit nilang ibinabangon ang nagigiba ng kredibilidad ng Quadcom. Ano sa tingin nyo? Maibabangon pa ba kaya nila? Taong bayan. Tayo na po ang humusga. Salamat, Attorney